Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinadeport na pabalik ng China ang halos 200 Chinong empleyado ng Pogo na nahuli sa iba't ibang Pogo hub na ni-raid sa bansa. Sa gitna ng utos na total ban ang pagbuhos ng lukat pagdadalamhati dahil sa tila nawasak na pamilya ng mga Chinong nagkaasawa at nagkaanak sa Pilipinas. Posibleng ito na ang huling pagkikita ng ilan sa kanila, kaya umaapela ng tulong ang ilang Pinay para sa kanilang anak na mauulila. Ang tugon ng gobyerno sa pagtutok ni Salima Refran. Walang tigil ang pagtangi sa Jamaica, di niya tunay na pangalan, sa pagpapaalam sa partner na ide-deport pabalik ng China. Bukod sa iiwan siya, wala na ring tatayong ama at magtataguyod sa kanilang 5 buwang gulang na sanggol. Dahil blacklisted at di na makakabalik na bansa bunga ng immigration violations, posibleng ito na ang huling pagkikita ng mag-ama. Ang bata, isa sa tinaguriang Pogo babies na inaalagaan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Sana po, mahal na Pangulo, tulungan niyo po kami. Sana bigyan ng chance na makabalik po yung partner ko. Isa si Jamaica sa mga Pinay na nakapanayam ng GMA Integrated News na mawawalay sa kanilang partner na banyagang Pogo worker. Tulad niya, kanya-kanyang yakap at pamamaalam din ang mga asawa at partner ng iba pang ide-deport. Lahat nangangambang hindi na magkakasamang muli. Ang unfair po kasi nila. Yung mga Chinese na hindi nagtatrabaho sa Pogo na dadamay. Kabilang na yung asawa ko. Kasama ang kanilang mga asawa at kinakasama sa 187 na Pogo workers na na-deport mula sa iba't ibang ni-raid na Pogo hubs sa Lapu-Lapu, Cebu, Bamban, Tarlac, Clark sa Pampanga at Pasay City. Yung iba dito talagang walang dokumento nung nahuli natin. Violation nga ito nung kanilang condition of stay. Pagdating ng China, makukulong sila habang sumasailalim sa investigasyon para sa online scamming activities. Inaasikaso na raw ng PAOK ang pag-aalaga sa Pogo babies. Bukod sa DSWD, kinakausap na rin daw nila ang Chinese Embassy dito sa Pilipinas. Yun ang problema natin. Ano ba yung magiging status ng mga bata dito? Pwede bang gamitin yung pangalan o yung pangalan, yung apelyido ng tatay niya, o pwede bang ilagay yan sa kanilang mga birth certificate? Kasi nga mga sanggol pa ito eh. So hindi pa namin alam kung ano yung magiging status nila pagdating sa kanilang mga dokumento dito sa Pilipinas. Dahil sa patutupad na total Pogo ban, may hanggang dulo na lamang ng taon ang lahat ng foreign Pogo workers para lisanin ang Pilipinas. Pagsapit kasi ng unang araw ng Enero, maituturing na silang mga illegal aliens. Pagdating ng Enero, paigtingin na ang mga operasyon kontra sa mga illegal na Pogo. Magkakaroon kami ng operation laban sa mga nagigirilya o yung mga dating malalaking Pogo hubs na ngayon ay nagbiyak-biyak na para magbuo ng mga maliliit na mga Pogo operations. May monitoring na kami, may listahan na kami. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.